activity natin. Natagpuan. Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat
Kristiyano namin, makitaan nawa kami ng buhay na kung saan meron kami Hesus Kristo sa amin. At ganun man, Panginoon, kung kami ay nagkasala, tulungan niyo kami, Panginoon, na bumangon, Panginoon, at humingi ng tawad sa inyo. Dahil naniniwala ako, Panginoon, na pagiging Kristiyano ay hindi pagiging perfecto, kundi, Panginoon, ang paulit-ulit na pagtalikod sa aming mga mundong gawain. At ganoon din ang pagpili namin at pag-decide namin, Lord God, na lumakad, Panginoon, at sumunod ay sa kalooban. Niniwala kami, Panginoon, kung may mga pagsubok man kami. Turuan niyo kami, Panginoon, na humingi ng tulong at huwag kami umasa sa sarili lakas namin. Gayon din, Panginoon, sa aming mga elders na nangihina na, Panginoon. Tulungan niyo nawa ang aming mga pastor, ang aming pastora, ang aming mga nakakatandang, mananampalataya, Panginoon. Bigyan niyo panganawaan sila, Lord God. Malakas Panginoon ng pangangatawan at ganoon din, Panginoon, sa mga umusbong na kabataan, Lord. Gabayan niyo na matutunan nila at may pasis ng sa kanila, Panginoon, ang pananampalataya upang magsilbing lingkod at magpatuloy ang simbahan na ito, Lord God. Ganoon din sa bawat isa na narito, Lord, pagyabungin niyo ang pananampalataya namin. At huwag kami nawa, Lord God, na matangay ng agos ng mundong ito kapag nawala na, Lord God, ang mga mananampalataya na nakatanggap. Bigyan niyo nawa kami ng strong decision-making fear, Lord God, na pangatawanan ang aming pananampalataya. At magpatuloy pa rin, Panginoon, sa gawain na inyong sinimulan. Gawain ito, pangunahing dasal ko, Panginoon, sa bawat isa na narinito at sa mga kabataan, sa mga matatanda, sa mga lang adult, Panginoon, na magpatuloy pa rin nawa kami, Lord God, sa aming pananampalataya, sa aming gawain dito, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sa pagpapatuloy po natin sa giving, ayan po, sa ating pagpapatuloy po sa tithes and offering, pinapaalalahan tayo ng ating Panginoon sa kanyang verse na sinasabi niya po sa Malakay chapter 3, verse 10, "Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test." So, yung sinabi po ng Panginoon, subukin ninyo ako. Ito lang yung verse na kung saan nagsabi ang Panginoon na subukin natin siya. "If I will not open the windows of heaven for you, and pour down for your a blessing until there is no more needed." So, dito po sinabi ng Panginoon na kapag sinubok natin siya, malalaman daw natin kung paano niya ibubuhos sa mga pangailangan niya sa atin. So, magbigay na po tayo sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga nagbigay, gayon din, Panginoon, sa mga hindi nakapagbigay. Bigyan niyo nawa kami, Panginoon, ng blessings, Lord God. Pagpalain niyo nawa ang bawat isa sa amin dito, upang sa ganoon, may sa katuparan natin ng mga nagbigay. Gayon din po, Panginoon, sa mga nagbigay, pagpalain niyo pa po sila na magdumoble, Panginoon. At ganoon din sa mga hindi, bigyan niyo nawa kami ng trabaho, Panginoon, at according sa mga pangailangan namin. Naway, Lord, ang mga binibigay nito ay magsilbing pagtulong, Panginoon, para mapaulit sa namin at pagpatuloy ang simbahan gawain ito. In Jesus' name, Amen.
Ayan, magandang umaga ulit sa atin. Dadako na po tayo sa ating pinaka-importanting bahagi ng ating panambahan, yung mag-aral ng banal na salita ng ating Panginoon. So, dapat lahat tayo ay makinig, ano? Medyo mahaba-haba ito, pero paiksiin ko lang para makauwi tayo ng umaga. Ayan. So, bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin, humingi tayo na karunungan sa ating Panginoon. So, let us pray. Dear God, maraming salamat sa umagang ito na napakagandang binigay mo sa amin. Salamat sa bawat kaluluwa na nandito, Panginoon, para makinig sa iyong banal na salita. Lord, dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng karunungan, kaunawaan, upang maunawaan namin ang gusto mong iparating sa amin, Panginoon. Gabayan mo ang bawat isa at dalangin ko rin po na ako po ay bigyan niyo ng karunungan upang maibahagi ko po ng maayos ang iyong salita. Ikaw ang siyang manguna sa araw na ito, Panginoon. Ang salita mo lamang ang aming pakinggan. Lord, maraming salamat. Ito po ay aming dinadalangin. In Jesus' name, Amen. Kapal naman natin ang ating Panginoon. So, buksan natin ang ating Bible sa Efeso 2. Yan. Ang tema natin sa buwan na ito, yung kaligtasan, di po ba? So, sino ba ang hindi gusto ng kaligtasan? O lahat tayo, di ba, gusto ng kaligtasan. So, babasahin natin ang ating teksto sa araw na ito na binigay ng ating Panginoon dito sa Efeso 2, verse 8 and 9. Ayan, pagbulay-bulayan natin ito. Ang sabi dito sa verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Praise God. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Yung teksto natin, napakaganda. Ito ay patungkol sa kaligtasan. Ito ay pinamagatan kong kaligtasan. Ang kaligtasan ay mula sa ating Panginoon. Siyempre, sa Kanya talaga magmumula ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay pagpapala sa atin mula sa ating Panginoon. Ang kaligtasan ang magpapalaya sa ating mga kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi ito sa ating sariling mga gawa. Hindi ito sa ating sariling ginagawa na kabutihan. Kundi ito ay kay Kristo Jesus. Ito ay nagdudulot ng pagbabago ng ating buhay, pagiging banal at pagtatagumpay laban sa kasamaan upang makapiling natin ang Diyos Amang nasa langit. So, talagang ang kaligtasan natin ay talagang nanggaling ito sa ating Panginoong Yesus. Hindi po ito galing sa atin, hindi po ito galing sa mabubuti nating gawa. Sa ating teksto, ang pangunahing turo dito ay ang tungkol sa kaligtasan. Ano nga ba ang tinuturo nito? Ano kaya ang tinuturo ng teksto natin? Sabi dito, ang una, yung pangangailangan. Pangangailangan dahil ang lahat ay nagkasala, ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan mula sa parusa ng kasalanan
paghiwalay sa atin ng Diyos. So, kailangan talaga natin ang kaligtasan dahil po tayo ay nahiwalay sa ating Panginoon. Nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo ay maparusahan dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay maligtas, hindi po ba? Ganon tayong kamahal ng Diyos. Kaya, binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para hindi po tayo mapabilang doon sa dagat-dagatang apoy. Gusto ng Panginoon na tayo ay makapunta sa kanyang kaharian. Di po ba? Ayaw natin na sunugin tayo sa dagat-dagatang apoy. Kailangan ng bawat isa sa atin na maligtas. Kailangan ang bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng bahay doon sa kaharian ng ating Panginoon. At makakuha lang tayo ng kaligtasan kay Kristo Jesus na siya yung taga-pamagitan natin para sa Diyos Amang nasa langit. Lahat po tayo ay makasalanan. Alam po na natin sa ating sarili na tayo ay makasalanan. Wala ho ni isa man sa atin ay mabuti. Wala ho exempted sa kasalanan ang sa bawat isa sa atin. Dahil po lahat ho tayo nagkasala. Sabi nga doon sa Roma 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit ni isa man lang sa atin. So lahat tayo po ay makasalanan. So lahat ay kailangan na isurrender natin ang ating buhay. Ang ating mga kasalanan, ibigay natin sa Panginoon. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. So lahat ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan para hindi tayo maparusahan ng kamatayan. Bagkus, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan na kasama ang ating Diyos Amang nasa langit. At of course, ang kanyang anak, di po ba? So, inaasam-asam po natin yan, yung kaligtasan, lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin alam ang takbo ng mundo ngayon, di po ba? Lalo na sa ibang bansa. Isipin nyo na lang, no? Ang mga tao doon na wala namang kinalaman sa yung mga inosente. Di po ba kawawa sila? Hindi natin kasi alam kung ano ang takbo ng ating mundo. Lalo na yung ang devil ay talagang nagpupursige na sirain yung mundo natin. So tayo, kailangan na maging matibay. Kailangan natin na ang kaligtasan na mula sa ating Panginoon. Tandaan natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam natin yun na tayong mga mananampalataya. Diba? Sabi nga sa Roma 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, may pangako ang Diyos, diba? Ngunit, ang mga mabubuti naman ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, saan ang pipiliin ba natin? Yung doon sa pagtuloy tayong nagkakasala? O doon tayo sa mabubuti na makamtan natin ang buhay na walang hanggan? At makakamtanan natin yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Siya lang ang tinakda ng ating Panginoong sa langit. Yung kanyang Ama, siya lang ang binigay. Pangalan lang ni Kristo Jesus ang kanyang binigyan ng authority na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Siya yung mamamagitan sa atin sa Diyos Amang nasa langit. Di ba sabi niya nga sa 1
14 verse 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, maliwanag, di po ba? Marami kasi ang nagsasabi na sila yung maligtas. Although nga tayong mga Kristiyano ay naniniwala tayo sa Holy Trinity, di po ba? Sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos na Espiritu. Mayroon kasing umiikot na talagang Diyos Ama lang ang kanilang pinaniniwalaan. So tayo, manindigan ho tayo dahil ito yung binigay ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, tinuturo ng teksto natin na biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi natin natatamo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa atin. Ito ay regalo niya sa mga taong nananampalataya sa Kanya. So huwag natin isipin na ang kaligtasan natin ay nagbubula sa ating mga mabubuting gawa. Dahil hindi po nanggagaling doon, kundi galing ito kay Kristo Jesus. Ito ay walang bayad. Libre po ito sa bawat isa sa atin kung ito ay ating tatanggapin. Libre po ang kaligtasan na binibigay ng Diyos sa atin kung tanggapin natin buong puso. Ngunit, nakakalungkot man, marami pa rin na tumatanggi sa regalong ito. Dahil siguro iniisip nila na sila po ay maliligtas dahil gumagawa naman sila ng kabutihan, di po ba? So, hindi po doon nagmumula ang ating kaligtasan. Mga kapatid, huwag natin isipin na nasa pamamagitan ng ating mabubuting gawa ay maliligtas po tayo. Tama nga po kanina sa Sunday School na sinabi ni Sister Jeline, hindi po tayo maliligtas ng mabubuting gawa. Ang kaligtasan natin ay mula ito sa ating Panginoong Hesus. Hindi ito galing sa sarili nating kakayahan. Kung gumagawa man tayo ng mabubuti, ngunit wala naman tayong pananampalataya, useless pa rin yun. Kung may pananampalataya tayo at hindi naman tayo gumagawa ng kabutihan, wala rin pong silbi yun. Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya na may kasamang gawa. Ang pananampalataya at ang gawa ay hindi pwede yun maghiwalay. Kailangan nandoon lagi. Magkakasama yan sila. Hindi mo pwedeng sabihin na nananampalataya ka, pero wala ka namang ginagawang kabutihan. So, wala rin. Hindi naman pwede na gumawa ka lang ng kabutihan, pero wala ka na namang pananampalataya. Hindi rin po pwede. So, kailangan, kung ikaw ay nananampalataya, of course, gagawa ka ng kabutihan. Hindi po ba? Dahil sabi nga sa Santiago 2 verse 17, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, maliwanag na sinabi talaga ng Biblia na kapag nananampalataya tayo, dapat ay mayroong kasamang gawa. Ang tunay na pananampalataya ay kailangan makita sa mga kilos natin. Pagmamahal at pagsunod sa Diyos, hindi lamang sa salita. So, marami kasi nagsasabi, nananampalataya ako. Pero hindi naman nakitaan sa kanyang mga kilos. Masama pa rin ang kanyang ginagawa. Nagmumura pa rin siya. Marami. Talagang sinasabi nila, ay, kilala ko ang Diyos. Pero ang tanong, sila ba ay kilala rin ng Diyos?
Hindi po. Hindi po sila kilala ng ating Panginoon. Kaya kung gusto natin makamtan ang biyaya na kaloob ng Diyos sa atin, manampalataya tayo sa Kanya na may kasamang gawa. Sundin ang Kanyang kalooban, huwag natin tanggihan ang libreng regalo sa atin ng ating Panginoon. Ito ay libre lang, pero bakit ayaw pa ng iba na tanggapin? Dahil po, nahihirapan silang sumunod sa gusto ng ating Panginoon. Ayaw nila ng kaligtasan. Akala nila, inisip nila na sa mabuting ginagawa nila ay maliligtas sila. Akala nila na sila po ay mababait, pero hindi nila alam na hindi po sila ligtas. So, kailangan natin na patatagin pa ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tanggapin natin ang biyaya ng Diyos o regalo ng Diyos para sa atin. Pangatlo, itinuturo ng teksto natin na ang pananampalataya. Ang pananiniwala at pagtanggap kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas ang tanging paraan upang malinis ang ating mga kasalanan. So lahat naman tayo, di po ba, na nandito ay tinanggap na si Kristo Jesus ng buong buo. Tinanggap natin si Kristo Jesus na ating Panginoon at personal na tagapagligtas. Gusto ng Diyos na maniwala at manampalataya tayo sa Kanya. At tanggapin natin siya ng buong buo na siya talaga ang ating Panginoon at tagapagligtas. Maniwala tayo na siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at nabuhay muli para tayo ay maligtas. Nabuhay si Kristo Jesus dahil binigyan niya pa tayo ng pag-asa. Pag-asa na pagsisihan natin ang mga nagawa nating mga kasalanan. Na bagkus siya talaga ay namatay sa krus. Isipin natin ang sacrifice ni Jesus sa krus para lang tayo ay maligtas. Sabi nga sa Roma 10 verse 9, kung ipinapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ito yung teksto kanina ni Sister Jeline, napakaganda ito. Kaya nga, lagi natin ibuka bibig ang ating Panginoon. Siya lagi ang ating ibida-bida sa iba. Hindi yung mga chismis lang. Dapat siya yung laging pag-uusapan natin sa mga kapitbahay, mga kung sino-sino man dyan. Ang pangalan ni Kristo Jesus ang ating ibida, hindi na yung iba. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon na siya ay ating ipakilala. Ipakilala natin siya sa iba para naman sila po ang mga hindi nakakilala ay makilala din nila si Kristo Jesus. Ayan. So, kailangan buong puso nating tanggapin o sasampalatayanan si Kristo Jesus. Maniwala tayo na si Kristo Jesus namatay para sa ating kasalanan at nabuhay siya para tayo ay maligtas. Kaya kailangan natin na palakasin ang ating pananampalataya. Sunod, itinuturo ng teksto natin ang bunga ng pananampalataya. Ito kanina, hindi naman kami nag-usap ni Sister Jeline, ano nga ba ang bunga ng ating pananampalataya? Ang tunay na ligtas ay gumagawa ng mabuti bilang bunga ng pananampalataya. Hindi upang maligtas. Ayan, maliwanag ha. Yung bunga ng pananampalataya natin ay
ang mga mabubuting gawa. Ayan. Gumagawa tayo ng kabutihan dahil malaki ang ating pananampalataya. Hindi po ba? Kayo ba nananampalataya? Pero hindi naman kayo gumagawa ng kabutihan? Walang bunga yun. Ibig sabihin, yung pananampalataya hindi nagbubunga. So kung tayo ay mananampalataya, dapat gumagawa tayo ng kabutihan at yun ay talagang mayroong bunga. At ang bunga na yun, ano yun? Savings natin yun sa Panginoon. Mayroon na tayong kwent doon sa Panginoon sa paggawa natin ng kabutihan. Parang yun nga sinasabi nila na mas mabuti pa mag-impo ka sa langit, huwag dito sa lupa. Kasi sa lupa, kinakain niya ng anay. Pero yung kabutihan natin na ginagawa sa langit, naka-savings lang yun. So, isipin din natin, magkano na kaya ang savings ko sa langit? At magkano na kaya ang savings ko dito sa lupa? Mas malaki pa yata yung savings ko sa lupa kaysa langit, ha? Hindi niyo ba naisip yun? Oo, kailangan isipin natin, ano kaya ang savings ko sa langit? Marami na kaya? So, kung ating isip-isipin mula pagkabata natin, ano ba ang mas marami? Hindi po ba yung savings natin sa lupa? Kunti lang sa langit. Kaya kailangan mag-savings tayo ng malaki pa sa langit. Pantayan natin yung savings natin dito sa lupa. Kasi yung savings natin sa lupa, iba yung mapupuntahan nun. Doon yun sa dagat-dagatang apoy. Ngunit yung savings natin sa langit, yun po yung buhay na walang hanggan. So, ano ang pipiliin natin? Siyempre doon sa buhay na walang hanggan. Di ba hindi tayo maliligtas dahil lang sa ating mabubuting gawa, kundi gumagawa tayo ng mabuti dahil yun ay mayroon tayong pananampalataya. At ang pananampalatayang iyon ang makakapagligtas sa atin. Kaya kung ang ating pananampalataya ay matibay, makakagawa tayo ng kabutihan sa ating buhay. So, kaya kailangan na palakasin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, paano natin palakasin ito? Sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita. Ayan. Ang banal na salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Pinapatibay niya ang ating espiritu at pananampalataya. Lagi nating basahin ang banal na aklat ng ating Panginoon. Araw-araw, devotion, kahit one verse, okay na yun. Pagbulay-bulayan natin. Sa pag-gising, sa umaga, buksan ang Biblia, kahit isang verse lang, ay masarap sa pakiramdam. Parang mayroon kang guidance. Yung pananampalataya mo, lumalakas kapag tayo ay nakapagbasa ng Biblia. Hindi lamang pagbabasa, pakikinig. O di kaya kung tamad kang magbasa, magpatugtog ka ng mga papuring awit. Hindi po ba? Maganda kaya pag umaga, pag nagpatugtog ka ng papuring awit, para bang ang pakiramdam mo ay talagang tahimik, parang kalmado yung isip natin. Ayan. At pag-aralan natin o pagbulay-bulayan din ang banal na salita ng Diyos. Dumadungo tayo sa mga pagtitipon, sa mga prayer meeting, ayan, Bible study. Kasi lumalakas yun ang ating pananampalataya pag nakarinig tayo ng banal na salita ng ating Panginoon. At pag nagawa natin ito, tayo ay mamumunga ng kaligtasan. Talagang doon tayo papunta talaga. Makukuha natin yung kaligtasan na inaasam-asam natin. Basta patuloy lang tayo na mag-aral ng banal na salita ng ating Panginoon. Sabi nga sa unang Pedro 1 verse 9,
sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan. So, praise God. So, I hope na lahat tayo ay mayroong pananampalataya na may kasamang gawa. Dahil kung mayroon tayo, ibig sabihin, natanggap na natin ang kaligtasan ng Panginoon. Assurance na po sa atin yun. Tayo mismo sa sarili natin, alam natin kung maliligtas tayo. Di ba? May nagtanong na ba sa inyo na maliligtas ka na ba? So, anong sinasagot nyo? Baka mamaya, nahiya pa kayong magsabi na oo. Kasi itatanong na, bakit? O, wala kayong masagot. O, kayo, pag tinanong kayo, studian nyo yan, alam nyo sa sarili nyo. Ako, pag tinanong ako ng mga hindi pa mananampalataya, ikaw ba ay ligtas? Proud na proud ako magsabi nga, oo, maliligtas ako. Bakit mo nasabi? Dahil nandito, mayroon akong pananampalataya kay Kristo at gumagawa ako ng mabuti. Yun ang assurance natin eh. Diba sinabi niya nga dito na manampalataya ka na may kasamang gawa. Hindi pwede na sabihin mo lang, nananampalataya ako, kaya ligtas ako. Hindi pwede yun. Kung hindi naman hindi ka nakita sa buhay mo na mabuti ka, huwag ka na lang magsabi na oo, ligtas ako. Huwag mo na lang sabihin. Kailangan, pag sinabi mo yun, talagang makikita sa sarili mo na may mabuti kang kalooban. Although nga mahirapan mo kayo dahil, example, noon hindi ka pa nakakilala sa ating Panginoon, talagang masama ka, tapos bigla ka nagbago, diba? So, dito sa susunod natin na i-lecture, ito yung panglima, yung pagbabanal. Dito, titingnan natin. Ang layunin ay maging banal upang makapasok sa kaharian ng langit. Dapat isa sa mga layunin natin sa ating buhay ang magpakabanal sa harap ng Diyos. Hindi sa harap ng tao. Maging totoo tayo sa ating Panginoong Hesus. Ipakita natin sa Kanya ang katapatan sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya at mamuhay na may kabanalan sa Kanya. O dito na natin ipapasok ito, yung kwento na yun, na kailangan kapag tayo ng mananampalataya, kailangan magkakaroon din tayo ng kabanalan sa buhay. Di ba? Kabanalan na ipakita natin sa Panginoon, hindi po sa tao. Although nga sinasabi ko nga kanina, kung ikaw ay masama noon, tapos nagbago ka, marami talagang huhusga sa iyo. Talagang titingnan nila yung mga kamalian mo noon. Na ay, ano naman yan, nang hindi naman mabuti yan. Pero huwag tayo magpakabanal sa mga tao. I-sincere natin yung buhay natin sa Panginoon. Huwag tayong magpakabanal para ipakita natin sa mga tao. Bagkus ito ay para lang sa Diyos. Maraming talagang huhusga sa ating mga pagkakamali noon. Ngunit tayo ay nagbago na. Binago na ng ating Panginoon. Kaya tataga natin ang ating loob sa mga taong mapaghusga. Hayaan natin sila dahil hindi sila ang nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Totoo po yun. Kahit maging ako, kahit dyan sa tinitirhan ko, ay talagang huhusgahan kanila. Kaya be careful talaga ako na gumawa ng hindi kaaya-aya sa Panginoon. Bagamat na hindi ka nila papakinggan, kahit mag-share ka, nakikinig sila, pero hindi ka nila pinapaniwalaan. Parang hindi ka tanggap. Hindi natin dapat yun ikasama ng loob. Dahil nga si Kristo hindi rin tinanggap sa
sa kanyang city, di po ba? So, panganakan niya. Si Kristo hindi tinanggap doon. Di ba naghayo si Kristo sa iba? Doon siya tinanggap. Pero sa sarili niyang bayan, hindi siya tinanggap. Diba? So, ganun lagi ang isipin natin. Kung hindi man tayo tanggapin ng kapitbahay natin dyan, hayaan nyo sila. Sa iba tayo humayo. Sa iba tayo. Maraming nangangailangan sa atin. Hindi lamang sila. Ang Diyos natin ay banal, kaya dapat na tayong magpakabanal din. Sabi sa unang Pedro 3, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Ayan. Ang utos na ito ay nagmumula sa Diyos na nanawagan sa ating mga mananampalataya na mamuhay tayo ng hiwalay sa kasalanan at sumalamin sa kabanalan ng Diyos sa lahat ng ating mga kilos. So, gusto ng Diyos na siya ay ating tularan. Gusto ng Diyos na maglakad ho tayo na kagaya niya. So, hayaan natin yan ang mga humuhusga sa atin. Hayaan natin sila dahil ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang dapat natin gawin. Pumayo tayo, i-share natin. Although nga mayroon din namang gustong makinig, i-share lang natin ang salita ng ating Panginoon. So, kaya tandaan natin na kailangan na ang bawat isa sa atin ang kaligtasan. Bawat isa sa atin kailangan maligtas. Dapat bawat isa sa atin ay tayo rin magkita-kita sa kaharian ng Diyos. At ito ay makukuha natin sa biyaya lamang ng Diyos. Hindi po ito makukuha natin sa sarili nating kakayahan, kundi sa ating Panginoon lang. Manampalataya tayo na si Kristo lamang ang makapagligtas sa atin. Isipin natin at tanggapin ng buong puso ang ating Panginoong Hesus at gawin natin siyang ating tagapagligtas. At tandaan natin na ang bunga ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya na may kalakip na gawa. So, kailangan natin yung ating pananampalataya lagyan natin ng mabubuting gawa dahil yun ang tinitingnan ng ating Panginoon. Hindi po siya tumitingin na gumagawa ka lang dyan ng kabutihan, pero hindi mo naman siya dinadalaw sa kanyang bahay panambahan. Tama po ba yun? Hindi. Gusto ng Diyos na kung ano ang kanyang utos, yun po ang sundin natin. Hindi yung utos ng isip natin. Lagi nating tandaan na ang Diyos lang ang makapagbigay sa atin ng kaligtasan. Wala na pong iba. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya na may kasamang gawa. So, sa conclusion po, tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Tanggapin po natin ang ating Diyos na buhay. Tanggapin natin siya na siya yung Panginoon at ating personal Savior. At wala na pong iba. So, purihin ang Panginoon. Ipakita natin yung ating kabanalan sa Diyos. At purihin natin araw-araw ang Diyos. Hindi lang pupurihin, kundi pasasalamatan natin ng buong puso dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. So, kailangan ipursige natin na tayo ay maligtas. Di po ba? Sino ba ang ayaw na kaligtasan? Lahat tayo ay gusto ng kaligtasan. So, salamat, purihin ang salita ng Diyos. Tayo tuloy manalangin. Let us pray, dear God, tunay nga na napakabuti niyo po sa aming Panginoon.
Tunay nga na ikaw lamang ang makapagbigay sa amin ng kaligtasan, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na palakasin ang aming pananalig sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na hindi po mapabilang sa dagat-dagatang apoy, Panginoon. Bagkos, dalhin niyo po kami sa iyong kaharian na iyong inilaan para sa aming Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong kaligtasan, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming himukin, Panginoon, palakasin ang aming pananalig sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na ibinigay ng Diyos Ama sa amin upang kami po ay maligtas. Maraming salamat sa buhay na inalay niyo para lang po kami ay maligtas at hindi po kami ang naparusahan. Salamat, Panginoon. At kung ano man po ang mga nagawa naming mga kasalanan, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Hindi namin gusto na magkasala, Panginoon. Kaya, Lord, gabayan mo kami araw-araw. Iiwas niyo po kami sa mga makasalanang gawain, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw lang ang makakatulong sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Maraming salamat at papalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa buong linggo na aming spend, Panginoon, ikaw ang magbigay ng pagpapala. Lord, salamat. Ito po yung aming dinadalangin. In Jesus' name, Amen. Praise God.